Bayan ng Kwaresma at Semana Santa ay mga mahalagang bahagi po ng kalendaryong Kristiyano na nagbibigay daan sa atin upang magmuni-muni, magbalik loob sa Diyos at gunitain ang sakripisyo ng Jesucristo para po sa ating kaligtasan. At para paalalahanan po tayo sa kahalagahan ng pagninilay sa panahong ito, makakasama po natin ngayong araw ang Superior General ng The Mission Society of St. Anthony, the Great Religious Congregation, Most Reverend Roderick Maglonso Inieco. Magandang umaga po, Father. Gandang buhay po sa inyong dalawa. Magandang buhay po, Most Reverend Inieco. Alright, ano po ang kahalagahan po ng panahon ng Kwaresma sa buhay po ng isa pong Kristiyano? Napakahalaga nito sa atin, katulad din ng mga Muslim na para mapulpil mo ang iyong Islam ay kailangan mong pumunta ng Mecca. Tayo naman, napakahalaga nito dahil dito natin napapatunayan na yung ating pananampalataya ay lalong yumayabong, lalong sumisidhi yung ating pananalig sa Diyos dahil napupulpil natin yung sinasabi ng banal na kasulatan kung saan ginaganap natin, nakikita natin yung sakripisyo, no? At nakikisakripisyo na rin tayo sa Panginoon sa mga paghihirap niya. At ang isa sa pinakamagandang dapat nating ipaghanda, ibalik natin ang nawala nating loob sa Diyos. Well, marami po dahil sa panahon ngayon, may mga ilan tayong kababayan nalilimutan na yung tradisyon, ano? So ano po ba yung mga karaniwang gawain at paghahanda na isinasagawa tuwing panahon ng Kwaresma, lalo na ng mga Kristiyano po? Sa ating mga Kristiyano, sa panahon ng Kwaresma, meron tayong tatlong pillar niyan, yung fasting, abstinence, and prayer. Sa panahon naman ng Lent ay nagdiriwang natin yung panahon ng Palaspas, yung Huwebes Santo, Biyernes Santo, yung matagumpay na paglaban niya sa kamatayan, yung pagkabuhay, at ang napakahalaga po rito yung mga tradisyon na nakikita natin tulad ng pamanamanata, ng pabasa. Katulad sa Bulacan, meron silang pagpapasa ng krus, sa Pampanga ay pagpapako na karaniwan ay hindi naman talaga nasa tradisyon o kultura ng simbahan na dapat gawin dahil hindi naman ito kinakailangan. Ang kailangan ihanda natin ay yung puso natin sa Panginoon. Alam mo, ang ganda nung nabanggit kanina ni Most Reverend Inieco, yung pagbabalik loob sa Diyos. Kasi we've been so busy in this past few months and days na minsan pa hindi na natin nabibigyan ng oras yung ating relationship with God. So this is a really good time to really reflect on our relationship with the Lord. Now I wonder, ano po yung mga naman dapat at hindi dapat gawin ngayon pong panahon ng Semana Santa? Ang mga dapat gawin natin, katulad halimbawa sa tuwing nagdiriwang tayo ng bisita iglesia, karaniwan na nating ginagawa yung pilgrimage o pagpupunta sa mga iba't ibang simbahan. Siguro, sa makabagong panahon, mas maganda puntahan natin yung 7 sakramentong simbahan ng buhay. Una, imbis na pumunta ka sa simbahan dahil masyado nagkaroon ng komersyalisasyon, no? At punta ka sa simbahan para magsimba, pero andun yung mga nagdarasal ka, nakadaan ay mga naka-backless o naka-spaghetti, tapos ano ka ng Station of the Cross, habang nagdarasal ka, yung kapamilya mo nakasama ay nagse-cellphone, no? Nawawala na yung solemnity, yung sacredness. Kaya ang pinakamagandang refleksyon ngayong mahal na araw na dapat mong gawin, ano yung una? Pumunta ka sa ospital. Tingnan mo kung gaano ka kapalad. Hindi ikaw ang nakahiga ron. At ipinapakita sa iyo ng Panginoon na mas masarap pa ring mabuhay ng may maayos na pangangalaga sa sarili. Yun yung una mong i-reflect. Unang simbahan ay ospital. Pangalawang simbahan, puntahan mo yung mga bilanggo. Sapagkat sino ang mas mapalad sa inyo? Sila na nagbabayad ng kanilang kasalanan o ikaw na nakalabas pero patuloy na nagkakasala na walang anumang binabayaran. Pangatlo, pumunta tayo sa mga orphanage, sa mga bata. Tingnan mo kung gaano kakapalad dahil yung mga batang iyong kakainin na lang ay pinanghihingi pa pati ang kanilang mga isusuot. Samantalang ikaw na pinalaki ng magulang sa isang maayos na marangal na buhay ay reklamador pa at hindi pa kontento na minsan sinusumbatan pa natin yung mga magulang natin. Pang-apat, pumunta ka sa lugar ng mga matatanda, no?
isipin mo na darating ang panahon, natatanda ka rin. At ayaw mo na dumating yung panahon na yon na wala kang pinagkatandaan na physical, emotional, or spiritual. No? At yung panglima, pumunta po tayo sa mga indigenous people. Tingnan nyo ang simpleng buhay. Napakasimple ng buhay nila pero meron silang peace of mind. Hindi sila naghahangad ng makamundo kung ano ang meron sila, sapat na sila noon. Samantalang tayong narito sa kapatagan ay naghahangad pa ng maraming bagay na nagdadala sa atin para mawala yung loob natin sa Diyos. At ang pang-anim, no, napaka simple pero mabigat. Yung panghuling simbahan na dapat mong puntahan ay yung lapitan mo ang pinakamasama mong kaaway. Akapin mo siya, patawarin mo siya, palayain mo ang sarili mo at palayain mo rin siya. Magaganda yung mga suggestion. Pang-pinto, pumunta ka sa building na simbahan kung saan doon ka magkumpisal, doon mo harapin ang Diyos at magnilay ka sa lahat ng pinuntahan mo. Wala, Yung ganda ng mga balot. suggestion ni Tsaka yung value of gratitude. pagpapasalamat, na appreciation na meron ka, no, na wala sa iba. Yun, kailangan mo maalala sa panahon na ito. Kakayanin kaya natin yung puntahan mo yung kaaway. Kaya nga. Dahil tandaan natin yung Ano? corporal work of mercy, sinasabi ni Lord, ako ba'y nagutom, ako ba'y iyong pinakain, ako ba'y nauhaw, ako ba'y iyong pinainom, ako ba'y nasa bilangguan, ako ba'y iyong dinalaw, ako ba'y may sakit, ako ba'y iyong binantayan, pinagaling, o higit sa lahat ay minahal. No? At ang pinakamaganda sa lahat na wag nating kalilimutan ngayong Holy Week, pakisabi nga po sa katabi nyo at sabayan nyo akong dalawa. Nung ako ba Nung Nung ako ako ba? ba? ay umuutang, Ay umuutang. ako ba iyong Ako ba iyo? pinautang? Pinautang. Oo, yun yung nakalimutan ng tao, na may utang tayo sa Diyos. Ayun. No? okay. At yung utang na yon, binayaran ni Kristo, pero hindi ibig sabihin, ikaw na Kristiyano, hindi ka magbabayad. Kasi sabi ng Panginoon, kahuli-hulihang kusing ay dapat mong bayaran. Kaya dapat habang nasa iyo yung opportunity, no? Magsisi, magbalik loob, at magbagong buhay. At higit sa lahat, dapat ang pagsisisi walang paninisi. Well, may mga kababayan po tayo na hindi magagampanan yung mga pangkaraniwang tradisyon na kinasanayan po natin. At maging yung mga suggestion nyo na pumunta sa mga lugar na maaalala mo kung ano yung importansya mo sa Panginoon. Ano? Pero yung mga nasa bahay lang, yung gustong manatili lamang po sa kanilang mga tahanan at manahimik, paano po nila gagawin na maging meaningful yung panahon na ito? Napakaganda po na yung sinasabi ng Panginoon na kung nasa bahay ka lang, pumasok ka sa kwarto mo, makipagniig ka sa Kanya, pagtibayin mo yung relationship mo sa Kanya, magkaroon ka ng pagbabasa sa Biblia upang lalong maunawaan mo kung gaano ka kamahal ng Diyos, kung gaano na yung pangako niya sa iyo, never will I leave you, never will I forsaken you, na hanggang sa kamatayan sa krus ay iniligtas ka niya at hindi ka niya iniwan sa panahon ng mga pagsubok ng buhay. At yung pagsubok na yon na nagdala ng kapigatian sa iyo, ng sakripisyo, pero wag nating kalilimutan, andyan pa rin ang Diyos na nabuhay para bigyan ka ng bagong pag-asa. Alright, sa The Mission Society of St. Anthony the Great Religious Congregation, ano po yung inyong mga aktibidad na ginagawa bilang parte po ng Semana Santa? Actually, meron kaming monthly outreach sa mga indigenous people. Kami ang naghahatid ng feeding program, relief goods, medical mission, and then livelihood, scholarship sa ating mga katutubo na halos yung mga pinupuntahan po namin ay hindi nararating. No? Kung marating man ay bihira. Last na aming outreach ay sa San Marcelino, Zambales, na kung saan from the municipality doon sa munisipyo, so 2 hours pa ang biyahe para marating namin yung 4 na tribo ng mga Aitas. Nakarating na rin po kami sa Corac, sa Bataan, sa Dinulupihan, sa Ipudam, sa mga Dumagat, sa Baras, Rizal, no po, at sa mga napabayaan noon na biktima ng Yolanda na nasa Rosario, Cavite. And marami pa po kaming mga plano para sa, sabi ko nga, ako po ay 54 years old na. Ang gusto ko, bago man lang ako mag-senior years, mapulfill yung aking ministry. At yan ay ang paglilingkod sa grassroots.
ang mensahe nyo na lamang po na nais na iparating sa ating pong mga manonood ngayong pong Semana Santa? Sa atin pong mga manonood, napakaganda po na ibalik natin ang nawalang loob natin sa Diyos. At kapag naibalik natin yung nawalang loob natin sa Diyos, magiging maganda ang relasyon natin sa Kanya at anumang paghihirap na nararanasan natin sa buhay na ito, huwag nating kalilimutan na ang Diyos, si Kristo na muling nabuhay, namatay sa krus, na iniligtas tayo, ang siyang maghahatid sa atin sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Well, maraming salamat po sa lahat ng mga payo ninyo, Most Reverend. Ano? Magkaroon tayo ng mga ideas na pwede gawin ngayong Semana Santa para gawing meaningful yung panahong ito. Saka isa pa na gusto ko rin paalala na sa ating kasabihan na kapag ganitong magpapasting ka daw ay huwag kang kakain ng mga karne. Opo. Siguro, ang pinakamaganda nating gawin, dalawang bagay ang gusto kong itanong sa inyo. Una, alin po ba ang maganda? Yung hindi ka kakain ng baboy o ng karne, pero ang iyong mga labi at iyong gawain ay puro kababuyan daw ang ginagawa at sinasabi. Or, kumakain ka ng baboy pero kabanalan at kabutihan ang laman ng iyong puso at kabutihan ang inihahatid mo, kabanalan sa iyong kapwa-tao. At panghuli, huwag po tayong magbanal-banalan para hindi tayo makapasok sa langit-langitan. O some questions to reflect upon ngayong Holy Week na ito. Tama yun na. Ano bang nakikita sa'yo ng tao at anong lumalabas sa bibig mo at saka sa mga actions mo? Thank you very much. Thank you Most very much. Reverend Roderick Maglonso Iñeco sa pagsama po sa amin dito sa Rise and Shine Pilipinas. Maraming salamat po. Thank you po.